Ang pagyakap ni Congresswoman Camille Villar kay Mauro Segundo, isang tricycle driver na nanalo sa isang pangkabuhayang showcase, ay isang sandaling tila nagpapakita ng tunay na malasakit sa kapwa. Ngunit sa likod ng emosyonal na eksena, mahalagang suriin ang mga posibleng motibo at epekto ng ganitong mga kilos, lalo na't ito'y nagaganap sa isang pampublikong kaganapan. Ang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan ay isang marangal na gawain. Gayunpaman, kapag ang mga ganitong kilos ay ginagawa sa harap ng mga kamera at may kasamang malawakang pag-iimbita sa publiko na sumali sa mga programa, hindi maiiwasang magtanong, tunay ba ang malasakit na ipinapakita o ito ba ay isang estratehiya upang makakuha ng suporta sa darating na eleksyon? Ang konsepto ng pangkabuhayan na madalas gamitin ng mga politiko ay isang popular na tema, lalo na sa panahon ng kampanya. Ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais na tulungan ang mga mahihirap na maiahon ang kanilang sarili sa kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga oportunidad sa kabuhayan. Habang ang layunin nito ay kapuri-puri, ang paraan kung paano ito ipinapatupad ay maaaring nakakapagduda. Ang pag-aako ng mga proyekto sa pangkabuhayan ay maaaring maging isang epektibong paraan upang makakuha ng suporta mula sa mga botante. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang pagmamalasakit sa mga mahihirap, ang mga politiko ay maaaring magtatag ng isang emosyonal na koneksyon sa kanilang mga konstituente. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nakasalalay sa mga pansamantalang programa, kundi sa mga patakarang pangmatagalan na magbibigay ng tunay na pagkakataon para sa lahat. Ayon sa turo ng Panginoong Hesus, ang tunay na pagkakawang gawa ay ginagawa ng walang halong pagmamataas o pagpapasikat. Sa Mateo chapter 6 verse 3 to 4, sinabi niya, "Ngunit kung nagbibigay ka ng limos, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang ang iyong pagkakawang gawa ay maging lihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka." Ang aral na ito ay nagpapakita na ang pagkakawang gawa ay hindi para sa papuri ng tao kundi para sa Diyos at sa tunay na layunin ng pagtulong. Ang motibo ng isang tao ay maaaring mahirap tukuyin. Maaaring sabihin na ang pagyakap ni Congresswoman Villar kay Mauro Segundo ay isang tunay na ekspresyon ng kanyang malasakit. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng mga kamera at ang pag-iimbita sa mga publiko na sumali sa programa ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa kanyang mga intensyon. Ang mga botante ay dapat maging mapagmasid at hindi madaling maniwala sa mga pangako ng mga politiko. Mahalagang suriin ang mga aksyon ng mga kandidato at hindi lamang ang kanilang mga salita. Sa pamamagitan ng pagiging mapagbantay, maaari nating piliin ang mga lider na tunay na naglilingkod sa interes ng bayan.